Hi guys! Good morning! Grabe. Pag-usapan natin yung katapangan ni VP Sara. Believe talaga ako sa kanya. As in, sobrang humanga uli ako sa kanya. Lalo pa nitong bago niyang conference kagabi or kahapon dyan sa Philippines. So, sobrang nakakahanga talaga siya. Talagang, ayan ang isang palatandaan na don't push too much a person who's really nice, and then yung pasensya niya sobrang sagad na talagang she's not gonna take any bullshit from anyone. So ito talaga ang presidenteng kailangan talaga ng Pilipinas. Hindi talaga siya magpapatinag, and sabi niya doon nag-iisa na lang siya sa laban. No, VP Sara, nandito lahat ng mga DDS at mga matitinong tao na magsusupport sa'yo. So everyone expecting you to be the next president in 2028. Nakakaloka yung sinabi niya dun sa sa pupug. Yung sa sobrang inis niya, gigil siya kay Bangag dahil sa kawalan nito ng yung sympathy ba o yung yung pagiging nice, kind gesture sa estudyante na nag-ask. Pwede naman niya sabihin na, ganun ba, relo ba gusto mo? Sige, bibigyan kita ng relo, pero kukunin ko na lang yung phone number mo at ipapasis kita sa mga assistant ko at bibigyan kita ng bagong relo. Ganun sana, 'di ba? Ano ba naman yung why do I have to give you my watch? 'Di ba napakamin? Alam nyo, yan patunay lamang na walang puso talaga yung presidente ngayon ng Pilipinas. Kasi, kung meron siyang puso, hindi ganyan na magiging reaksyon niya sa estudyante. Na actually, kaya na inappropriate nga naman humingi ng isang bagay na ganyan. Pero, meron namang ibang ways to para sagutin niya na hindi mo kailangan mamahiya ng tao, right? So, ano pa ba yung sinabi doon ni VP Sara? Napakadami niyang sinabi doon na she doesn't take bullshit to anyone. Kasi makikita mo naman na talagang matapang si VP Sara. Nakakahanga talaga yung mga pamamaraan niya na hindi siya umiimik, hindi siya kumikibo. Pero, wag ka. Huhukayin niya. Huhukayin niya si BBM Senior at itatapon niya sa West Philippine Sea. So, yeah. Sige pa. Lalo nyo pang inisin at ibuli si VP Sara at makikita nyo kung anong mangyayari sa inyo.